Alam naman natin yung sitwasyon ng panahon ngayon ay napakasama at maraming pagbaha na nga ang nangyayari sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Kaya't ngayong umaga mabibigyan namin kayo ng updates tungkol sa pangyayari paganapan sa Region 3. Makakausap natin live via phone touch si Director Antonio V. Molano Jr. ng DPWH Region 3. Magandang umaga po, Director Antonio Molano. Magandang umaga naman sa iyo, Sandro. Magandang umaga rin sa iyo mga tagapakinig. Opo. Director, kamusta na po ba ang current situation sa Region 3? Aling areas po ba ang mga baha na nga po ngayon? Sa ngayon, ang baha itong may MacArthur Highway dito sa may Pandayan section, dito sa may Kawayan, gayon din dito sa may Gapan, San Fernando, Olongapo Road, dito sa may Junction Layak, about kilometer 100, not possible to all types of vehicles. Sa kilometer 103, 105, 109, 112 hanggang 120, although possible ito sa heavy vehicles lang kasi may 3 to 4 feet na tubig sa ngayon. So, ina-advise namin na yung mga dadaan ng Gapan, San Fernando, Olongapo Road, wag na pong pagpumilit na dumaan doon, mag-exit na lang po sila. Gayon din po, itong sa may Candaba Baliwag na road, not possible din po ito sa light vehicles. Yes. So, ganon din po, meron din po tayong mga na monitor na pag-overtop ng San Fernando, Santo Tomas, Minalim, Tailday. Yun po ay still have to be verified, pero kanila daw pong alas 5 ng umaga ay yung pong San Fernando, Santo Tomas, Minalim, Tailday na overtop daw po ng floodwater ng Bugo River. So, ang advisory po namin ay sana po magsalikas na yung mga tao, lalo-lalo na doon sa may parking sa Minalim side ng Tailday. Director, gano'n po ba kataas ang baha nga po sa mga areas na ito para masabi pong not possible na nga hanggang bewang na po ba o lampas tao na rin po ba ang baha sa mga areas na nabanggit po ninyo? Mahigit 1 metro po ang tubig doon sa may Junction Layak. Mga 3 to 4 feet po na tubig. Mahigit 1 metro na po yung tubig po doon. So, dito po yan sa may kilometer 100 ng Junction Layak, Maribeles Road. So hindi na po advisable na dadaan po dyan kasi kahit na magpumilit yung iba, dire-diretso rin pong hindi rin po sila makakadaan, so magbaya SCTS lamang po sila. At sir, alam niyo na po ba kung ano ang reason ng mga pagbaha na ito? Dahil po ba ito sa pag-agos ng mga iba't ibang mga dam o pag-overflow ng mga dams, or dahil po ba sa mga pagkalat na rin po ng basura at sewage systems po sa mga areas na ito? Ang isang na-monitor namin is yung malakas talaga na pagbaba ng tubig galing sa mga kabundukan. Bukod pa sa, alam niyo, dito sa may side ng may Bataan at saka may Pampanga, may mga dalang lahar ang ating mga kailugan. So, na kakaroon po ng siltation yung ating pong mga rivers, kaya tumataas po yung level ng ating pong tubig sa ating pong mga kailugan. Director, meron na po ba mga naitalang mga casualties o mga nawawalang mga tao po? So far sa ngayon, wala pa po kaming namomonitor, pero patuloy po ang pakikipag-ugnayan po namin sa Office of the Civil Defense at meron po kaming mga disaster preparedness team na nakahanda po for any eventualities. Yes, sir. Kamusta naman po yung mga rescue efforts po? Kumbaga, are always ready na po ba? At paano po ba makakontakt ang mga taong nangailangan ng mga rescue nga po? Nakahanda po at katunayan, nagpulong na po ang probinsya kahapon kasama ng mga ibang mga membro ng disaster teams, provincial disaster teams ng Region 3. So nakahanda po sila for any eventualities. Ganon din po yung mga different agencies katulad po namin. Meron po kami mga nakahanda na mga equipment, grader, mga bulldozer para po makatulong lalo na po doon sa mga landslide prone areas po. Yes.
Sir, maaari niyo po ba kami bigyan ng kaalaman tungkol nga po daw dito sa overtop diking system brought about by the strong winds? Ano po ba itong overtop diking system na sinasabi na ito? Ganito po, nung pong nakaraang taon ng Agosto rin, nagkaroon po ng tinding habagat. Yung pong San Fernando, Santo Tomas, Minarin, Telpay, bridge po yung dalawang section nito na nag-cause ng 8 to 10 feet na flooding sa may parting San Fernando, Santo Tomas at Minarin. So ngayon, na-excuse na po natin ito, naiayos na po natin ito, nagkaroon na po tayo dyan ng pag-closure ng na-bridge, nagkaroon po tayo ng armoring dyan. At yung pong Buko Creek na ginawa po namin na river na po ngayon, pinalaparaan po natin, ay diniretso po namin palabas ng doon sa Labuan na river. Kaya nga lang po, sa laki nga po ng volume dito ng tubig, yung pong dike, yung pong tail dike, doon sa parting dulo po, sa parting downstream, kahapon, 5 inches na lang, ma-overtop na yung parapet wall. Kanina daw pong umaga, although I have yet to confirm dun sa mga tao ko, kasi may nag-text lang sa akin na isang kaibigan, ay na-overtop na raw po. Kaya lumaki, ang ibig sabihin po nito, lumaki po yung tubig. Pero as of yesterday, nag-usap na po kami ng mga taga Safe Minalin Movement. Nagpadala na po kami ng 2 backhoe badge doon po sa lugar para continuous po na mag-dredge ng Labuan River para yung pong malaking tubig na nagpo-cause po ng overtopping sa tail dike ay mailabas po ng Labuan River sa Manila Bay. Opo. So alam naman po natin na hindi na nga po bago sa experience ng 3 ang mga ganitong klaseng pagbaha at na-experience nga po siguro natin to nung nakaraang taon, nung habagat din po. Gaano po ba tayo ka-ready ngayon kumpara sa pagka-ready po natin ng mga nakaraang mga dilubyo at mga disasters katulad po ng habagat na nangyari last year? Mas ready po ngayon ang mga local government, national government units such that actually even before po na ito pong dating itong habagat at bagyong Marie ay nakahanda po ang mga different teams for any eventualities. Patuloy po na nag-meetings at yung pong kanilang mga rescue disaster preparedness team, nakahanda po sila lahat ngayon. So may mga kinaukulang trainings din po na ginawa ang mga LGUs regarding that. Kami din po sa amin sa pakikipagpugnayan po ng Office of the Civil Defense. Opo. Director, siguro panghuli na lang po, ano po yung mga roads nga po na hindi passable o dapat iwasan ng mga residente o mga mamamayan po na nakatira sa Region 3 para na rin po alam nila na sila pwedeng dumaan kung may kailangan nga silang puntahan, ay iiwasan na nga po ang mga roads na baha nga po talaga. Uulitin ko po, ang hindi po madaanan ngayon, ito pong kilometer 100, dito po sa Junction Layak, PSO, Kapan San Fernando, Olongapo Road, magmula kilometer 100 hanggang kilometer 120, yan po sa may Dinalupian, so wag na po silang dumaan doon. Ganun din po, dito po sa may kawayan site ng Pandayan, although 16 inches lamang po yung tubig dyan, ingat na lamang po. Yung pong maliliit na sasakyan ay wag na lamang pong dumaan dito po sa lugar na ito ng Junction Line. Yes. And sir, para naman po sa mga nais mag-contact sa inyong opisina, ano po yung mga numbers na pwede po nilang tawagan? Ito pong hotline ko ay 0917-516-4004. Alright. Maraming salamat sa inyong panahon ngayong umaga. That was Director Antonio V. Molano Jr. ng DPWH Region. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Ang umaga.